Pangsanlibutang ulat. Napakaraming mga panuntunan. May 31, Fabiola, Indonesia. Isang trahedya ang sumapit sa buhay ni Fabiola bago siya isinilang sa Indonesia. 3 buwang buntis sa kanya ang kanyang ina nang mamatay ang kanyang ama. Pagkatapos ay namatay ang kanyang nanay noong siya ay 18 taong gulang. Pagkalipas ng 2 taon ay namatay naman ang kanyang lola. Ang pagkamatay ng kanyang lola ang pinakamasakit. Si Fabiola ay nanirahan kasama ang kanyang lola sa halos buong buhay niya, at hindi niya maisip na mabubuhay nang wala ang kanyang lola. Nag-aaral si Fabiola na maging nurse nang mamatay ang kanyang lola. Nakatira siya sa isang dormitoryo sa Clabat University. Inirekomenda ng kanyang nakatatandang kapatid na babae ang Seventh-day Adventist University. Maaari kang manatili sa dormitoryo, sabi ng kanyang kapatid. May mga patakaran sa dormitoryo, at ang mga patakaran ay mabuti. Hindi masyadong sigurado si Fabiola na maganda ang mga patakaran. Ang universidad ay tila may napakaraming mga tuntunin. Ito ay halos napakalaki kumpara sa kanyang lumang buhay kasama ang kanyang lola. Pakiramdam ni Fabiola ay labis siyang inapi. Isang tuntunin ang nakasaad na ang mga mag-aaral sa dormitoryo ay kailangang dumalo sa pagsamba sa dormitoryo sa umaga at gabi. Ang isa pang tuntunin ay nagsasaad na ang mga estudyante ay kailangang pumunta sa mga pagsamba tuwing Sabbath sa simbahan ng universidad. Si Fabiola ay walang interes sa Diyos o sa Biblia. At nagreklamo siya sa kanyang kapatid na babae tungkol sa mga tuntunin. Ituloy mo lang, sagot ng kanyang kapatid. Hindi ka magsisisi. Maganda ang mga alituntunin. Hindi pa rin sigurado si Fabiola na maganda ang mga patakaran. Ngunit nagpasya siyang bigyan ng pagkakataon ang universidad. Kasama ni Fabiola sa isang kwarto ng dormitory ang 3 mga Adventist na mga mag-aaral, at inanyayahan nila siya na samahan sila sa pagdarasal at pagsamba sa kanilang silid. Inanyayahan nila siya na sama-samang salubungin ang Sabbath tuwing Biyernes ng gabi. Hindi natuwa si Fabiola tungkol sa mandatoryong pagdalo sa mga pagsamba sa gabi at umaga sa dormitoryo at mga serbisyo ng Sabbath sa simbahan. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi lang nagagalak sa mga pagtitipon ng pagsamba ang kanyang mga kasama sa kwarto, kundi gusto pa nilang dalhin at ipagpatuloy ang ganoong mga gawain sa loob ng kanilang kwarto sa dormitory. Namumuo ang curiosity sa kanyang puso. Bakit tayo dapat sumamba sa Sabbath? Tanong niya sa mga kasama niya. Kung gusto mong malaman ang higit pa tungkol sa pagsamba sa Sabbath, maaari naming hilingin sa pastor na ikaw ay turuan, sagot ng isang kasama sa kwarto. Sinabi ni Fabiola na hindi siya handa na makipag-usap sa pastor tungkol sa Biblia. Okay lang naman kung hindi ka komportable, sabi ng kasama niya sa dorm. Kailangan mo rin naman kumuha ng 6 na religion class dito sa university, kaya maaari kang matuto ng higit pa tungkol sa Sabbath. Lahat ng estudyante sa Clabat University ay kinakailangang kumuha ng 6 na religion class, at nasumpungan ni Fabiola ang mga sagot sa kanyang tanong tungkol sa Sabbath sa mga klase na iyon. Nang matapos niya ang huling klase tungkol sa aklat ng Apokalipsis, sinabi niya sa guro na gusto niya ng higit pang Bible study. Nang sumunod na semester ay nagsimula ang kanilang Bible study ng marubdob. Si Deli at ang kanyang asawa ang nangangasiwa sa dormitory at nakasama niya sa Bible study. Nang maglaon, nagpasya si Fabiola na tanggapin si Jesus bilang kanyang personal na tagapagligtas. Sa mga buwan matapos na siya ay nabinyagan, isang bagong kagalakan ang pumuno sa kanyang puso. Sa kabila ng pagkawala ng kanyang ama, ina, at lola, nagkaroon siya ng bagong pamilya sa unibersidad.
Ang tagapangasiwa ng dormitoryo at ang kanyang asawa ay parang mga magulang para sa kanya. At ang kanyang mga kasama sa silid ay parang kanyang mga kapatid. Bukod pa rito, hindi na siya nakakaramdam ng pang-aapi sa mga tuntunin ng unibersidad. Sa tingin ko ngayon, ang mga patakaran ay para sa aking sariling kapakanan, nakangiting sabi niya. Ang Edelweiss Dormitory kung saan nakatira si Fabiola sa Clabat University malapit sa Manado, Indonesia, ay itinayo sa tulong ng 13th Sabbath Offering noong 1981. Si Fabiola ay kabilang sa ilang kabataang babae na pinangunahan ng dean ng dormitory at ng kanyang asawa sa binyag. Sa pagpapala ng Diyos, ang epekto ng iyong 13th Sabbath offering sa trimestring ito ay magiging kasing tagal ng handog na nagtayo ng dormitoryo sa Clabat University mga 44 na taon na ang nakararaan. Salamat sa pagpaplano ng masaganang 13th Sabbath offering sa ika-28 ng Hunyo.